Shout out kay Gaga Julimar Dagatan. Saan ka na ngayon? Magparamdam ka. Nagkape pa lang tayo kagabi, di ba? Flight mo na ngayon. Sabi mo alas 2. Malamang nasa ano ka na, alauna na. Ay, nasa airport ka na ng Kuwait. Di ka man lang nagparamdam. Talaga naman, oh. Paalis ka na, di ka man lang nag-iwan ng message. Si Julimar Dagatan, Julimar Yanis Dagatan, tama ba yun? Ang ating kaibigan na nag-cross country Qatar to Kuwait bilang isang TIG welder, SMAW, TIG welder, MIG welder. Yan. Nagsawa na sa Qatar, lumipat na ng Kuwait. Yun ang kagandahan, guys. Pag kayo ay skilled, pag nanggaling kayo na dito sa isang bansa, pwede kayo lumipat sa another bansa. Basta kailangan lang yung company mo ay legit. Baka na naman may scam kayo. Kailangan hanapin nyo yung company na legit, di ba? Yun ang sikreto doon. Kaya kung skilled ka, pwede ka punta ng Dubai, pwede ka mag-apply ng Kuwait, pwede ka mag-apply ng Oman, or otherwise pwede kang magpunta ng Europe. Pag nandito ka sa Middle East, madali na yun. Lalong lalo na kung may pera ka. Diba? Habang nagtatrabaho ka pa, mag-apply ka na. Online lang naman, basta piliin mo lang yung a-applyan mo na legit. Sa mga nandyan naman sa Pilipinas, alamin nyo kung ano yung skill ninyo. Kahit ano pa yung skill ninyo, karpentero, plumber, mekaniko, electrician, driver, houseboy, T-boy, o kaya helper, construction, okay lang yan. Pwede ka mag-abroad, maghanap ka lang ng agency dyan sa Pilipinas. Pero dapat may passport ka bago yung passport mo. Matagal pa ma-expire yung passport mo. Sabagay ngayon ang passport 10 years. So pag nakuha mo yung passport mo, mag-apply ka na. Kailangan kompleto ka, may certification ka galing sa ano mo, may TESDA ka. Ma-hire at ma-hire ka, huwag kayong matakot. Basta may TESDA ka, alam mo yung ina-apply mo na trabaho. Halimbawa driver ka, dapat marunong driver ka talaga. As in, hindi ka man ganun. Wala namang magaling na driver. Marunong, meron. Pero sabihin na magaling, walang magaling sa kalsada. Dahil pag minalas ka sa kalsada, walang magaling dyan. Kahit anong ingat mo, madidisgrasya at madidisgrasya ka. Meron driver malapit sa Panginoon. Yun, meron. Iniingatan ng Diyos kasi malapit sa Panginoon. Pero magaling, walang magaling dyan. Sapat na yung marunong ka. Marunong ka ng mga rules sa kalsada. Marunong ka umawak ng monobela. Marunong ka umatras, umabante. Okay na yun. Unang-una, ang rules sa kalsada dapat alam mo. Parehas lang naman yan. Pilipinas tsaka ibang bansa, pinagkaiba lang dito, very strict. Tsaka may mga camera. Pero sa Pilipinas kasi, kahit naka-stoplight yan, sige, harurot lang. Dito may disiplina. May disiplina yung mga driver dito. Hindi ka basta-basta na sisingit, hindi ka basta-basta na mag-overtake. Disiplinado. Kailangan dala mo yung disiplina sa sarili mo. Siyempre, pag sa trabaho ka na, yung respeto sa kapwa. Kung anong skill mo sa Pilipinas, gusto mo mag-abroad, kuha ka lang ng certificate, employment mo, work experience, passport, okay na yon. Kung driver ka, edi dapat may lisensya ka, siyempre. Kung anong kategory ba yan, light vehicle ba yan, medium, o kaya trailer. Pag karpentero ka, certificate lang. Advantage na yun, may TESDA ka, ayos na yon. Basta alam mo, pagdating mo ng papagawain ka ng cabinet, alam mo magawa. Hindi yung pagagawain ka ng cabinet,
parang nakatagilid yung pinto, ganon. Hindi ganon, ha. Dapat alam mo yung skill na ina-applyan mo, alam mo gawin, alam mo i-apply, at nakakaintindi ka ng English. Dapat kahit kunti lang, English barok lang, ayos na yan dito. Walang problema dito. Marunong ka lang mag-English, English grade 6 lang, okay na yan dito. Hindi na yan questionable, hindi na yan issue, mga ka-level. English Carabao lang, ayos na yan. High school graduate o senior high school graduate, okay na yan. Lakasan lang ng loob. Pero siyempre meron mga nakakapunta ng ibang bansa, hindi siniswerte sa employer. Marami rin. Kasi meron kasabihan nga na nasa 5% lang o 2% lang ang siniswerte sa abroad. Hindi mahirap, hindi madali ang pag-abroad, eh. Mahirap din ang trabaho dito. Pero kung marunong ka rumispeto, pakikisama, marunong ka sa trabaho mo, survive ka. Like me na lang, survive ka, di ba? Nagaling sa welder, naging machine operator, naging designer, ngayon driver, salesman, merchandiser, delivery driver. Ano lang, huwag kang mapili. Kailangan ka lang sa skill mo. Kung ano yung opportunity, aralin mo lang. Basta Pinoy, malupit yan. Malupit sa pakikisama. Yung iba naman malupit din sa katarantaduhan. Maraming kalupitan ng Pinoy, eh. Kaya minsan yung iba pinagmamalupitan din ng mga amo. Ay nako. Pero kung nasa Pilipinas ka talaga, kung gusto mo, kasi ako wala akong backer. Ang ginawa ko lang, nag-aaral ako ng welding. Una, nag-aaral ako ng automotive. Hindi naman ako nagkapagtrabaho ng automotive sa Pinas. So nag-aaral ako ng welder. Hindi rin naman ako nakapagtrabaho ng welder. Pero lakas ng loob lang, apply ako ng apply sa Ermita, sa Malate, o kaya sa Calao, sa Pedro Hill. Apply ng apply, submit ng submit. Mayroon din na naawa din. Na-hire ka, gusto mo punta, sige, kahit magkano sahod, kahit pagkano. Pagdating mo dito mo na anuhin yung sarili. Dito mo na i-improve yung sarili mo. Kasi lahat ng equipment, kung halimbawa pag-welding lang, dito mo na makikita yung sabihin mo na welding na talagang aaralin mo na. Kung gusto mong aralin yung pagiging expert mo sa welding, dito mo na yan matututunan. Kasi pagdating mo naman dito, basta masipag ka, marunong ka makisama, kahit hindi ka magaling pa, eh, okay lang yan. At least marunong kang gumalang, marunong kang kunting English. Ano lang, parang utos-utosan ka lang muna, payag ka na nun. Kasi darating ng araw, alam mo sa sarili mo, darating ang araw, matututunan ko rin yung trabaho na yan. Magiging expert na rin ako dyan. Like me uli, di ba? Like me uli na lang, sample na lang. Sino bang mag-aakala na welder ka sa Pilipinas na wala ka namang nagpagawa lang ako ng certificate na kunwari nagtrabaho ako sa company. Ganun lang ginawa ko. Kunwari kinasabwat ko lang yung supervisor na maintenance dun sa pinagdudutihan ko, kasi dati naman tayong security guard. Security guard naman talagang trabaho natin. Kinasabwat ko lang, bigyan mo ko ng certificate, ganito. Tatakan mo, stamp lang, ayos na. Yan na, sinabmit ko na. Pagdating dito, talaga yung welding ko parang parang tae ng pato, eh. Pero okay lang, natuto rin ako, putangin. Kasi malay mo, pagdating mo dito,
mayroon palang Pilipino doon sa company, yun ang magtuturo sa'yo. Meron kang kapwa Pilipino na maaring makatulong din sa'yo kung ano yung trabaho na pinasukan mo. So siyempre, makinig ka, sumunod ka, sumunod ka muna hanggat hindi ka pa magaling, di ba? Pag magaling ka na, pwede ka na magsarili sa sarili mo, sarili mo. Pero hanggat hindi ka pa magaling, hindi ka pa expert sa mga ginagawa mo, makinig ka na lang muna, sumunod ka lang muna. Ganun lang kasimple. Kasi wala namang mawawala sa'yo kung susunod ka, makikinig ka, at higit sa lahat, pero may respeto ka doon sa mga taong nauna sa'yo. Respeto mo yung mga nauna sa'yo, kasi yan ang taong mga tutulong sa'yo at magtuturo sa'yo kung ano yung ikakabuti mo. Ganun lang yun. Pero kung kararating mo lang sa isang kumpanya, gayabang ka na, wala kang kapupuntahan. Sasabihin lang ng mga kapwa mo Pilipino, bahala ka sa buhay mo. Ayun, ang kahinatnan mo doon, malalagay ka ngayon sa depression kasi walang tutulong sa'yo, pababayaan ka, magmumukha kang ingot. Kasi wala namang guys nagsimula sa magaling na kagad. Unang-una dito, ibang lalo na yung walang mga experience galing sa Pilipinas. Ibang bansa to, iba yung culture. Kaya dapat alamin mo yung kultura muna. Paano ka makikisama sa mga katrabaho mo na iba-ibang lahi din yan, iba-ibang bansang pinanggalingan yan, iba-iba yung mga kultura niyan. May Muslim, Hindu, Punjabi, yung kung ano-ano. Iba yan eh. Pakistan, Bangladesh, India, Nepal, Thailand, Indonesia, depende kung anong makakasama mo. Puro kayo mga dayuhan, kaya pag nandito ka, galingan mo. Lumayo ka sa mga hindi tama, i-adapt mo yung mga mabubuti at yung matututunan ng mabuti, yun ang i-adapt mo sa sarili mo. Napakasimple lang. Tanungin mo lang yung sarili mo, bakit ka ba nagpunta dito sa ibang bansa? Bakit gusto mo mag-ibang bansa? Siyempre, di ba? Para kumita ng pera. Kaya pagdating mo dito, kung nakarating ka na dito, galingan mo. Galingan mo, kaibigan, para safe na safe ka. Matututo ka at higit sa lahat, kikita ka. Tulad ko, isang dekada na nag-abroad. Oh, di ba? Ganun kalupit. Nakapagpatapos na ng anak. Diba? Ganun lang kasimple. Simplihan mo lang. Huwag kang masyadong, siya nga pala, ito yung company ko, ayan. Dito na ako. Pauwi na tayo. Ganun lang, kwento-kwento lang tayo, nakauwi na tayo. O, yun lang guys. Kung gusto mong mag-apply, mapunta ng abroad, kumuha ka ng passport, kumuha ka ng experience kahit isang taon, at kumuha ka ng certification mo, mag-TESDA ka kung kaya mo, tapos mag-submit ka na sa mga agency, may kukuha yan sa'yo. Believe me, may kukuha yan sa'yo. Kung ano man yung skill mo na gusto mo. Marami naman skill, carpentero, driver, electrician, welder, plumber, auto mechanic. Kung saan ka nalilinya, mag-provide ka ng passport, certificate, TESDA, that's it, apply ka na. Kahit may alam ka lang na 10% lang yung alam mo, okay na yon. Pagdating mo dito, tuturuan ka naman, hindi ka naman pababayaan. Lalo na kung meron kang Pilipino na makakasama sa isang kumpanya, the best yan. Basta Pilipino, malupit yan. Alright, rock and roll, Papa Tabisir. Lagi nagsasabi, wherever your heart, I miss you and I love you so much. Bye-bye!